Lord na sinutat gawin ninyo ito para sa pag-alaala sa amin. Lord, tunay na sa harapan ng tingnan. At kami po ay mga taong masama at masalanan kasi. At wala kami na may balik sa'yo. Lord, may balik bagay na ginawa mo. Lord, sa pagtangkol ng Kalbari, Lord. Kaya kabagat po kami. Tawaan mo po kami ang mahal. Yes, Lord. Nawa, gawain ko, Lord, sa bagat sa hapon na ito, babag mo sa mga ito. Pagpalain mo po kami lahat, wala sa piyat pa na, nagagawin ang maganda, Lord, sa aming pagsalo-salo. Ay para po, sa kalwalatian mo, kay magalang mo, Lord. puso ng bawat ito, Lord. Kalwalatian, galak-galaan, ay paglikuan man, ay mahalan. Panginoong Kristo Jesus, ito ang sabot gratis. Amen. Amen. Thank you, Brother. Bago natin bigay kay Brother RJ, waiting po natin yung active praises bago natin bigay sa timan na kapatid na Brother RJ. Tayo po ito ako na sa masayang awit. Awitin po natin ang Alive Forevermore. Kasunod ang Give Me Oil in My Lamp.
sambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ay laging makakalitan, ikaw lang. Hintay lang, di ka nagkulang, niyaya mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon, Ama. Kahit kailan di ka nagkulang, niyaya mo sa aking laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon, Ama. Kahit kailan di ka nagkulang, niyaya mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo Ama. Inibig mo Lord, I live my life. Ako muna. Pasalamat po kami sa pagkakas sa akong pagkakas na ipag-ipon po sa aming Lord God, sa kanyang pagkakas God, and as we gather here po Lord God, for special we po ito Lord God, communion po Lord God, maraming po namin Lord na gawin po sa aming Lord God, maraming po namin Lord, maraming po kami po sa isipan po Lord God, at gawin po kami Lord God sa bawat lakad po Lord God, namin po pagkakas po Lord, and binalagalamin po namin Lord, aming kayang Lord po Lord God, and po Lord God, and bigay po ng blessings po Lord God, and bigay po Lord God, and po Lord God, bigay po Lord God, financially po Lord God, stable po Lord God, and ito ang aming isang madalangin sa pangalan po si Jesus. Amen. God bless you, Brother Ron. Tayo po yung out ng isang awitin bago natin bigay sa ating mga pastor. Awitin pa natin yung mga kapatid yung awit daw.
Praise God. Hallelujah. Tayo po yung mukha at manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabi ito, Lord God, dahil ilang buwan na po kami, Panginoon, na tinatalakay, Lord God, ang paglabas ng Israel sa Egypto. Dito po, Lord God, ay nagtapos, Panginoon, sa Passover, Lord God. At ang tinignan po namin, maigi, nakita po namin ang ugnayan ng Passover at Communion, Lord God. The Passover is for the Jews and the Communion is for us, Christians, Lord God. At ito, Lord God, ay nakita namin ang huling bagay na ginawa mo, Panginoon. Bago ka, Lord God, umalis sa mundong ito, Lord God. Ngunit sabi mo, ikaw ay babalik. There's so many things, Lord God, na nakita po namin. Gusto ko sana, Lord God, sa gabing ito, kahit sa maikling panahon, na talakayin, Lord God, bakit yung buto mo, Panginoon, bakit yung buto ng kordero, Lord God, na pinaslang sa Exodus 12, Lord God, ay hindi ito, Panginoon, dinurog. Kayaan mo, Diyos, na kung may panahon, kahit man lang 5 minutes, Lord God, ay magamit ito for exhortation. Bigyan mo po ito ng daan. Dahil gusto ka namin ipagmalaki, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, ganapin ang bagay na sinabi mo na gawin po namin hanggang sa ikaw ay dumating. At patotohanan, Panginoon, sa pamagitan ng aming ginagawa, na totoo yung bagay na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay para bayaran ang aming kasalanan. At dahil nabayaran ang aming kasalanan, binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na natiling patay, Panginoon, nakalibing, ngunit ikaw po, Diyos, ay nangabuhay muli. Pinakita mo, Panginoon, na kami ay ganoon din ang mangyayari. Colossians 3:3, Panginoon, sabi mo, our lives are hidden in Christ. Kung nakatago ang buhay namin kay Kristo, kung ano nangyari kay Kristo ay ganoon po. Ganoon din po ang mangyayari sa amin. Itulungan mo kami sa gabing ito, Panginoon. Maganap namin ang buong puso ang bagay na sinasabi mo, Panginoon, na ganapin namin hanggang sa ikaw ay dumating. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, nilalagay ka namin sa pinakarurok na lugar. Namnamin mo, Panginoon, o Diyos, ang aming pagsambag, pagluwalhati, pagdakila sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ang aming samot dalangin lahat ng banal mo sabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na po tayong makakaupo. Ako po yung nasabihan ni Brother Jolas na maaga po sila, Alice. So, di ko alam, sabi ko sa ating sister wife na mag-alarm siya ng 5:45. So 5:45, pag nag-alarm, Antimani, hinto ako. Now, I will give way, mga kapatid, doon sa ating Q&A. Kung may magtatanong. Pero alam ko magtatanong si Brother Joel kasi magmula nung tayo nag-umpisa, talakayin yung nakikita ko nagsusulat siya. So sabi ko, marami yata inipon ng tanong si Brother Joel. Walang linggon. Alam niyo ba yun? Walang linggon hindi siya nagsusulat. So, ibig sabihin, nag-iipon siya ng tanong. Ayun na, babasahin na yung kanyang mga tanong. Wala. Wala magtatanong. Sino magtatanong? Bigay ko ng 30 minutes sa ating Q&A. After 30 minutes, ano tayo ng context exhortation? Brother Leo. Naku, naghanda si Brother Leo. Sige, Brother Leo. Doon po ba sa 70 weeks of Daniel? Doon sa 7 years covenant, kasama ba na ay ipag-covenant ko yung mga nasa mensahe pero hindi ginagawa kayo ng buhay? Pag dalawa lang kasi yun, Brad. Pag nasa mensahe ka, you cannot be a foolish virgin. So it's either you're part of the make-believer or non-believer. You are not a believer. So, nakahalo ka lang doon sa mga totoong mananampalataya. Pero hindi ka magkwa-qualify ng foolish virgins kasi kung ano man ang inangkin mo, kay Kristo pananagutan mo. Inangkin mong bride ka kay Kristo, kaya mananagot ka bilang bride. Pag hindi mo pinamuhay ang pagiging bride mo, hatulan ka sa bagay na yun. So hindi ka magpa-qualify ng foolish virgin. Ang magpa-qualify ng foolish virgins, mga kapatid, ay yung mga nasa denominasyon. Na bagamat hindi puro dalisay yung kanilang katuruan, pero
Ang akala nila, yun ang katotohanan, kaya pinamuhay nila ito ng buong sinseridad at buong puso. Since akala nila, yun ang katotohanan, hindi sila tulad ng Panginoon na mapahamak, they are also virgins. Tandaan po natin, yung tanong ni Brother Leo ay nagugat sa Matthew 25. Yung 10 birhen, 10 dalaga ay matatalino, 5 dalaga ay matatalino, at 5 dalaga ay mangmang. In the denomination, tayo lang kasi ang may tayo na yung foolish virgins, yung mangmang na dalaga, ay maliligtas, tayo lang. Pagdating sa denomination at sa ibang pananampalataya, yung dalagang mangmang ay mapapahamak kasi mangmang daw. Pero tandaan natin, mangmang man siya, pero virhen. They came from the same fabric, the same material. Yun nga lang, yung isa ay mararapture, yung wise virgin, pero yung foolish virgin, ang kanilang role ay dadaan sa Great Tribulation. Ang kaligtasan nila ay doon sa Great Tribulation. Pero, hindi ibig sabihin, doon pa lang sila tatanggap. Ngayon pa lang dapat tinanggap na nila sa Kristo habang bukas ang pintuan ng biyaya ng Panginoon. Pag nagsara ang biyaya, mga kapatid, magsasara kasi yan pag rapture. Pag nag-rapture, magsasara yung biyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi yung biyaya ng Panginoon ay ibabali niya sa mga Hudyo. Tandaan po natin, yung nauna siyang mahuhuli at yung nahuli ay siyang mauna. Naunang mga Hudyo, pero tinanggihan nila nung narito ang Panginoon. Tinanggihan nila si Kristo, kaya doon sa Acts 13:46 makikita natin, ibinalin, mga kapatid, ni Barnabas at ni Pablo ang ebanghelyo sa mga hintil. Sino yung mga hintil tayo? Kung hindi tinanggihan ng mga Hudyo ang ebanghelyo, wala tayong kaligtasan. Kaya salamat, tinanggihan nila. Pero yun, sabi sa Romans 11:25, nagawa nila yun dahil sa pansamantalang pagkabulag. So, you write the scriptures. So, pansamantala yung kanilang pagkabulag, pero 11:26 sabi doon, mga kapatid, magkakaroon ng national deliverance. So, yung national, yung 11:26, magaganap yun pagkatapos ng rapture. Ibabalin na ng Panginoon yung kanyang biyaya sa mga Hudyo para sila naman ang maligtas. And that is the 144,000. Yung labi na lang. Yung labi na lang. Okay, brother. Yung first week hanggang 69 weeks, ano ba yun sa Hudyo ba yun sa pamangkin? Yung 69. Tandaan natin palagi yung 70 weeks is for the Jews. Hindi tayo sakop nun. It's a Jewish dispensation, mga kapatid. Kaya from first week up to 69, mga kapatid, up to 70 week, kanila lahat yon. So saan tayo pumasok doon? Pumasok tayo yung Acts 13:46, mga kapatid, mangyayari yun nung tinanggihan ng Hudyo ang Panginoon. So nung tinanggihan ng Hudyo ang Panginoon, nagkaroon ng isang space of time na kung tawagin, mga kapatid, ay Gentile dispensation. Yan yung Romans 11:25. Yung Romans 11:25, doon tayo pumasok. Tayo mga hintil. Magtatapos yung Romans 11:25 sa rapture. Nasusundan natin, mga kapatid. Pagka-rapture, tutuloy yung nalalabing 3 kalahating taon, 3 kalahating taon sa mga Hudyo. Kasi 3 kalahating taon na lang ang naiwan, Brother Leo. Sabi kasi doon sa 70 weeks of Daniel, kung makikita natin sa chapter 9, verse 24, ng Daniel, mga kapatid, sabi doon, hanggang 25, sabi doon, mga kapatid, na 69 weeks ay darating yung Messiah. Nasundan natin. So, yung iba, kinocompute talaga nila. Diligently, kinocompute nila hanggang sa magarating sila doon sa Messiah. But, bakit mo pag-computein kung sinabi na naman doon na pagdating ng Messiah, 69 weeks nang nakalipas? Huwag mo na computein. Pumunta ka na agad kung saan naging Messiah si Kristo. Hindi siya naging Messiah nung siya bata. Naging Messiah siya nung pagdating niya ng 30 years old. Bakit? Kasi doon siya binautisman. Doon siya binautisman at nakita natin, mga kapatid, sabi doon sa Luke chapter 4 na bumaba yung Espiritu ng Diyos at nanahan kay Kristo. At ano ang significance noon? Mga kapatid, makikita natin ang significance dito sa Isaiah 61 verse 1 na sabi doon, "The Spirit of the Lord hath anointed me." So normally, ang ginagamit na pag-anoint sa sacerdote o tinatawag nilang pare, mga kapatid, sa hari at sa mga propeta, para mag-umpisa yung kanilang ministry, mga kapatid, sila ay pinapahira ng langis. They are anointed with oil.
Pero ang Panginoong Kristo Jesus, ibang pinang-anoint sa Kanya. Sa Luke chapter 4 at Isaiah 61, makikita natin, ang pinang-anoint sa Kanya ay yung Espiritu ng Diyos. Kaya dito nakikita natin, na ang Espiritu ay simbolo ng langis. So doon nag-umpisa yung kanyang pagiging Messiah. Because notice, pagkatapos siyang mabautismuan, and that is 30 years old siya, and that is 69 week. Nasusundan natin. I-interrupt niya ako pag medyo malabo. So, 69 week, di ba? Dumating ang Messiah. Pero hindi doon sa baby, kundi kung kailan siya binautismuan. Doon siya na-anoint. Doon mag-umpisa yung messianic office niya. Pagkatapos siyang ma-anoint, mabautismuan sa River Jordan at pumunta sa kanya yung Espiritu ng Diyos, ang yung kalapati, nakita natin, dinala siya agad sa ilan? 40 days, mga kapatid, hindi siya kumain, tinap siya, mga kapatid. At pansinin niyo yung pagbalik niya, he's doing already miracles. And that's the first part, mga kapatid, ng Isaiah chapter 61 verse 1. To preach the acceptable year of the Lord. To heal, di ba? Nakalagay. Pakibasahin natin Isaiah 61, Brother Joel. Verse 1, punta tayo ng Luke chapter 4 para lang makita ninyo. So, ilang taon ang ministry ng Panginoon? Ang ministry ng Panginoon, nakita natin, tinalakay natin yung lamb, hanggang sa 43rd day, hanggang 40th day. The Spirit of the Lord, God is upon me, because the Lord had anointed me. Supposedly, it should be oil. Pero ang ginamit ay Espiritu. Had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bring out the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. That's the first part. And verse 2, mga kapatid, to proclaim the acceptable year, then the vengeance of the Lord. Wala pa yan. Yan naman yung paghuhukuman niya, mga kapatid. Ang saan limutan nito. Pero that's the second part. So yung first part, makikita natin, lahat ng ginawa ni Kristo ay Isaiah 61, verse 1 hanggang 2. Except yung vengeance of the Lord. Di ba? Nagpagaling siya, gumawa siya ng mga milagro, preach siya yung acceptable year. Kaya nakita natin, may mga bulag, nakakita, may mga hindi makalakad, nakalakad, may patay, nabuhay. So those are the works of the Messiah. At ginawa niya yun for 3.5 years. Nasusundan natin ba Leo? So from 69, na dumating siya at na-anoint siya, meron siyang 3.5 taon na siya ay nag-minister sa mga Hudyo. Pinagaling sila, mga kapatid, preach niya yung acceptable year, mga kapatid. So kung idadagdag mo yung 3.5 years, mayroon na lang 3.5 taon na natitira doon sa 70 weeks of day niya. At doon, pagkatapos doon, sumingit tayo. Nung sumingit tayo, may 3.5 taon na lang natitira para sa mga Hudyo. Pero pastor, saan mo isisingit yung 7 years covenant? Di ba? Kasi kung isisingit mo yung, kung ilalagay natin yung 7 years covenant after the rapture, sobra tayo ng 3.5 taon, di ba? Tama? Kasi 69 and 1/2 week na. Kung magdadagdag ka pa ng 1 week, magiging 70 weeks and 1/2 week na. So, paano magiging eksakto yon at hindi sobra? Because yung first 3.5 years ng 7 years covenant, it is not an exclusive treaty or covenant to the Jews. Tandaan po natin ito, makikita natin na ito ay for many. Tumatakbo lamang yung 70 weeks of Daniel pag Hudyo ang kinakatagpo ng Panginoon. 2 things. Pag Hudyo ang kinakatagpo ng Panginoon at merong propeta sa lupa. Kung walang propeta sa lupa at hindi sila kailangan kasi katakpuin sila. Yun ang way lamang ng Panginoon sa mga Hudyo. Tatakpuin sila sa pamagitan ng propeta. And during that 3.5 years ng 70 weeks of Daniel, there's no prophet in the land. Yung dalawang propeta ng Revelation chapter 11 ay mag-a-appear lamang doon sa last 3.5 years. Kasi tignan ninyo, basahin yung maigi yung Revelation chapter 11, pag binasa mo yung kapatid, meron doon kagulumihan na mangyayari. Pag lumabas yung dalawang propeta. Saan? Doon sa banal na syudad. Nakita ninyo? Hindi lang basta lalabas yung dalawang propeta doon. Lalabas sila sa panahon ng kagulumihan. Sundan natin. So, hindi natin ito pwede i-place doon sa first 3.5 years ng 7 years covenant because it is a peace treaty. Mawawala lang yung peace, kapatid na Leo, pag-break ng Antichrist yung 7 years covenant.
So pag break niya, yung 7 years covenant, hindi na peace. Kasi gusto niya na siya ang maghahari. So doon nga mga kapatid, ang tingin na iba doon na ipe-persecute niya yung 144,000, yung remnant of the seed of the woman. And the woman is Israel, di ba? Pero since nandoon si Moses at si Elijah, sila kasi yung prophet of Revelation 11. At makikita natin, sabi ng ating mensahero, habang nandun si Moses, Israel is saved. So, ano man ang tribulation, Great Tribulation, iniingatan sila ng Panginoon during that Great Tribulation pa rin. Pero nangyayari, sabay nangyayari yung ministry ng dalawang propeta at Great Tribulation. Sabay tumatakbo yun. Susundan na nila. Pero hindi, kahit anong gawin nila, hindi nila ma-persecute yung 144,000 pa rin dahil nandoon yung dalawang propeta. Pero, sabi ng ating banal na kasulatan, as we continue reading Revelation 11, there will be a time na mamamatay yung dalawang propeta. So that will be the time mawawalan ng protector yung mga Israelita. Kaya nasabi ni Brother Branham, yung dulo, yun talaga yung Jacob's Trouble. Yun talaga yung Great Tribulation ng mga Israelita. At doon naman darating ang Panginoong Kristo Jesus, Revelation chapter 19. Pagkawala ng dalawang propeta na nag-iingat sa Israel, sabi na sila ay mararapture, doon naman bababa ang Panginoon, Revelation 19. At siya naman ang magtatanggol na sa mga Israelita. Ang ganda ng picture, ano? Pero pag tinignan ninyo ang aral sa denomination, malilito kayo. Pero ito, napaka linaw ng turo sa atin ng mensahero. Kailangan lang natin basahin lahat dahil kung magbabase ka lang sa isang spoken word, malilito ka. Ang aking, sinong marunong gumamit ng Excel? Nasaan kamay? Siyempre, yung mga millennials, kay Romel, gumagamit kayo ng Excel, di ba? Sa computer, tools, Microsoft. Yung Excel, pwede mong itago yung isang cell, di ba? Column. O ABCD, pwede mong itago yung C at D. Ang makikita lang yung AB, pero akala mo dalawang column lang. Pero in between, meron pa lang C sa D doon. ABCD. Ang makikita lang mo lang A sa E, pero in between, may C sa D pala na nakatago doon. Once na binuka mo yun, doon mo lang makikita yung buong picture. So yung nakatago doon, mga kapatid, yung C and E, yun yung Gentile dispensation. Tayo yun. Pag binuka mo, akala mo, may dagdag. Pero pag sinara mo, makikita mo, tuloy-tuloy yung panahon ng mga Hudyo. Tingnan ninyo yung 32nd episode ng ating short sa ating channel. Yan na yun yung yan na yung conclusion ng 70 weeks of Kenya. Malinaw, Brother Leo, baka may gusto ka pagtanong eh. Okay lang. Mga binadabi na barang mo yung 32 episodes. Meron pa kahit may more than 10 minutes pa tayo. Ay, hindi. 30 minutes pa tayo. Sige lang. Yes, Brother Leo. Pero malinaw ba sa inyo? Yung kanina? Wala nang tanong kasi. Una pa kayo, yung general resurrection. General ang bumahay natin. Sa kanan yung tupak. Sa kanan yung tupak. Oo, sa kanan yung tupak. Sa likod yung right. Ito yung mga individual. Isa niya yun yung 144,000. Ang pinapurba ay may atulat. Yung 144,000 kasi, makikita natin sa chapter 7 ng Revelation, binigyan na sila doon ng damit. Napapansin niyo? They were not able to get that fine linen of righteousness because they were blinded by God. So wala silang way para makuha nila yung fine linen of righteousness. Pero binigyan sila ng Panginoon. Ang Panginoon namin through His mercy, alam niya di ba tinanggit pa nga siya sa krus? Takot sa krus, sabi mga kapatid. His own children are calling for His crucifixion. Napakasama ng pangitain. Pero alam natin, nagawa nila yun dahil binulag sila ng Panginoon para makapasok tayo. Kung di sila binulag ng Panginoon, hindi tayo makapasok. So, balik tayo doon sa tanong mo, Brad. Ang tanong mo ay? So, 144,000, pagdating kasi doon sa millennium, servants natin sila. Okay nga, kaya nga, sasabihin ko muna to.
Since servants na natin sila, ibig sabihin, nakuha na nila yung kanilang glorified body. They could not continue in the millennium without the glorified body. So, nakamit nilang kanilang glorified body doon kasi they have to serve the bride of Christ. Sila yung lingkod natin eh. Sila yung mga eunuch. Makikita natin yan sa Revelation 14. Sa Revelation 14, ang kanilang category ay mga eunuch. At ang eunuch, sila yung servants ng bride. Tayo yung bride, sila yung eunuch. Pero yun yun, yung bayan na pinili ng Diyos, sila pa yung naging lingkod natin. Grabe, di ba? So pagdating doon sa general resurrection, hindi sila hatulan. Pero hindi rin sila hatol. Because the power to judge is given to the bride. Tandaan natin yun. It was not given to the eunuch. The eunuch were to serve the bride. So, yun lang ang trabaho nila. I-serve tayo, but they don't have. Pero meron doon, makikita natin yung dispensation ng Old Testament saints, di ba? Doon sa Old Testament saints, makikita natin na nagkaroon sila ng rapture sa Matthew 27 verse 51. Masasundan natin. So, sila yung bride of their time. The Old Testament saints, they're the bride of their time. Na-rapture sila. Ni-promise din ang Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon doon sa 12 apostol, you will be judging the 12 tribes of Israel. So, yung bride na yon of their time, they will be judging their people. Tayo will be judging our own kind, the Gentiles. Hindi lang sila. Kasi bukod doon sa 12 tribes of Israel, o 12 apostles, meron ding original na 12 patriarchs. Sino yung 12 patriarchs? Magmumula yan kay Ruben hanggang kay Benjamin. So, 12 din yan. Kaya nga yung 12 na yan ay makikita natin doon sa chapter 4 ng Revelation. They surround the throne of God. Nakapalibot sila doon, yung 24 elders sila yun. 24 elders. So, yun. May palap. Ay, dami ito. Sorry. Sabi ko lang naman. Pero, maaaring buto santo, pero hindi yung sayahin. Sige. About time is ito. About time is. sige. May ito po tayo mabasa sa bago pa na ang mga apostol na yan tayo. Yung mga apostol, hindi sila nag-touch. Pero kung mapapansin ninyo, sabi ng Panginoon, doon sa mga parasayo at sadusayo, nagtatights kayo ng meat, dapat ginagawa ninyo yan. Hindi siya directly na sinabi mag-tights kayo. Pero hindi, sabi niya doon lang, nagtatights kayo ng meat, sabi niya, pero hindi niyo ginagawa yung matuwid na mga bagay, sabi ng Panginoon, di ba? In other words, may continuity yung pagtatitings. Kasi yung pagtatitings, nag-tithes si Abraham, di ba, kay Melchizedek. At yung kanyang pagtatithes ay everlasting tithing yun. Walang katapusan yun. Nasa loob pa, mga kapatid, yung 12 tribes of Israel, nasa kanyang sinipukunan. Nag-tithes na si Levi. Tumanggap na ng tithes si Levi. Kasi si Levi ang tumatanggap ng tithes, di ba? Ngayon, bukod doon sa tithing, mga kapatid, meron pang tinatawag na offering naman dito sa Bagong Tipan. Ang sabi naman doon sa offering, dapat may kagalakan kang nagbibigay. Kung wala kang kagalakan na magbigay ng offering, pag nagpapaikot si brother, offering yon, hindi yung pupunta sa pastor. Ang pupunta sa pastor, yung tithing, mga kapatid. So, dapat may kagalakan magbigay. Doon, walang limit yun. Gusto magbigay po sila doon, bahala ka. Pero doon sa tithing, tan lang naman hinihiling ng Panginoon. Doon lang, hinihiling talaga. Ay, yung doon galing yung taxation natin. Pero ngayon, more than 10% ng tax, di ba? So, it's against the will of God na yung nangyayari. Pero, yan kasi yung, tao kasi. Okay ba sa niya? Kasi yun din, actually, yun din ang sagot ng Brother Bernard. Ang tinanong siya doon sa tithing. At sabi nga niya, you don't give your tithes, you pay your tithes. Sabi nga, magbabayad ka. O obligado ka na magbayad. Hindi ka magbigay. Kasi kung magbigay ka, you have the option to give. Bibigay ko, hindi. Pero once you're commanded to pay, obligado ka magbayad ka. At makikita natin yan sa Malakay chapter 3.
verse 1 to 10, na bring your tithes to the storehouse. Sabi doon, sa madadalhin doon sa storehouse ng Panginoon. Sabi ni Brother Branham, yung tithes mapupunta doon sa pastor, sa minister. Ay, yung minister, nasa kanya na yon kung gusto niyang ibahagi rin yung kanyang tithes. Hindi ko nasasabihin kung anong ginagawa ko. Pero alam niyo na rin naman yun. Kahit di ko sabihin kung anong ginagawa ko. Doon sa ano ko. Kasi yung tithing kasi dapat di alam. Pag sinabi ko, anong ginagawa ko, wala alam. Hindi dapat nakakaalam kasi para sa Panginoon yun. Pag nalaman yun, nagiging para sa tao. So, ang niluluwalhati mo na doon, yung tao, hindi na ang Panginoon. But when you give, you give, it is a sacrifice. And ang definition ng sacrifice is you give the best that you have that will hurt you. That is a sacrifice. If what you're giving will not hurt you, that is not a sacrifice. Kaya nga napakahirap ibigay yung 10% ng ating kinikita, di ba? Dahil masakit. Kung minsan kailangan natin, gagamitin natin. Pero yun ang kinalulugdan ng Panginoon. Pasensya na, alam niyo naman, di ako nag-preach ng tungkol sa tithing. Pero since nagtanong ka, kaya po in-expound lang. Kapatid, dahil pag nag-preach ako, nag-preach ako ng tithing, parang pakiramdam ko mukhang pera. Kaya gano'n, ayoko talagang mag-preach ng tungkol sa tithing. Pero, ang significance kasi ng tithing, what you give, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Giving tithes is righteousness. Then what follows? And all these things shall be added unto you. Not only the things that you ask from God. Not only when you need healing, not only that. If you're tithing, God will give you more than enough. More than what you need. Even the things that you don't ask, God will give that to you. Di ba? Siguro naranasan mo yan, Brother Ray. Na kung minsan, may hiniling ka, ibigay ng Panginoon, katapos yung hindi mo naman hinihiling, di ba? Patuloy na dumadating. Sabi, sobra na ito, Panginoon. Parang gusto mo sabihin, sobra na ito, Panginoon, huwag ka naman bigay. But that is the result of tithing. Sabi ng Panginoon kay Juan, nung si binabautisman ni Juan, di ba? Sabi ni Juan, hindi ako karapat-dapat na bautis. Hindi ako karapat-dapat na mag-bautismo sa'yo. Dapat ako bautisman mo. Sabi, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Gawin natin yung to do all righteousness. Sabi daw, di ba? Baptism is righteousness. Tithing is righteousness. Nasa sundan natin. And when you seek the kingdom of God and all righteousness, then all things shall be added unto you. Will be added unto you. Yun yung significance ng tithing in the entirety of it. Kasi kung ang titignan mo isang bahagi lang, at ang makita mo yung obligado ka magbigay, masakit. Pero pag tinignan mo ito sa kabuuan, at nagaganap mo yung kalooban ng Diyos, then Diyos ang bahala sa iyo kasi you are a worker of God, di ba? Amen. Worker ka ng Diyos, nagbigay ka sa Kanya. Kung worker ka ng Diyos, nagbigay ka sa Kanya, at sa tingin mo katapusin ka, sabi ng banal na kasulatan, huwag mong busalan yung kalabaw na ginagamit mo sa pag-aaral. Dahil pag binusalan mo, hindi siya makakain, mamamatay siya. So, if we are worker of God in His vineyard, at nag-tithes tayo, hindi haya ng Diyos magutom tayo. Hindi nga tayo bubusalan. Nasusunod natin. Hindi tayo bubusalan. Kaya lang minsan kasi we look on the natural things at pag nakita na natin yung mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin na masakit, di ba? Doon na kasi susubukin ng Panginoon, ibibigay mo pa ba yan? Despite na may gagawin ako sa'yo, nakatapusin ka, ibibigay mo pa rin yan. So doon tayo nagkakaroon ng bata. Bosat na tayo. At ang masama pa, di ba? Ito, nasubukan mo siguro, Brother Len, na pagkabigay mo, doon ka pa kinampos. Katapos maghintay, di ba? Parang gusto mong manumbag, pero hindi mo naman masumbatan kasi sumunod ka. Pero, darating naman yung time, hindi ka na humihiling, tuloy-tuloy yung biyaya. Amen. So talagang tinis ka ng Panginoon. Tinignan niya na magsisisi ka ba dahil nag-text mo? Binigay mo yan dahil gusto mo na malugod ako sa'yo. Amen. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, Diyos ang susuporta sa'yo. Amen. That's right. Gagawa. Huwag mo salat. Ng Panginoon. Kalabaw ka ako kasi doon ikaw ang ginagamit nila. O ikaw ang nasa Biblia, hindi kalabaw. Sino ba? Meron pa tayo 10 minutes. 10 minutes. Naririnig ka lang yung alarm. Sabi ko mag-alarm.
Okay, para eksaktong 6. Ano na tayo? Start tayo na pag-iyak. Yan, taas na kamay. Brother naman. Pastor, gusto ko lang po sana balikan po sinabi ko kay Master. Ako po sa kalikasan kung saan sinabi niyo po na kahit hindi po bride of Christ as long as ginawin po sa anak ng Barcelona. Pwede po ba sa amin i-elaborate po sa amin? Yung ganun kasi na kalalagayan, may kalalagayan yung una ni Queen of Sheba. Si Queen of Sheba ay pumunta kay Solomon. Nung pumunta kay Solomon, hindi siya Israelite. Pero nung pumunta siya kay Solomon at nakita niya yung wisdom ni Solomon, naniwala siya kay Solomon at binigyan niya ng regalo si Solomon. At pagdating sa New Testament, binanggit siya ng ating Panginoon na i-resurrect yung Queen of Sheba. Anong essence nun? Si Solomon kasi tipo siya ni Jesus Christ. Siya tipo ni Jesus Christ. Anino siya? Ni Jesus Christ. So, sa panahon natin, kung meron sa atin may tao na hindi naman siya nakapasok as bride of Christ. Pero, tulad sila ni Gamaliel, nung kailangan mo ang tulong, sabi ni Gamaliel, mag-ingat kayo, baka sa gagawin nyo sa dalawang yan, masusumpungan ninyo kay Pedro at kay kasama niya si Juan. Acts chapter 4 verse 13. Ang tingin sa kanila ay mga walang alam. Sabi ng Acts chapter 4 verse 13. Pero sila'y pinahirapan, hinampas, mga kapatid, at nung nagsalita si Gamaliel, niligtas na sila. Sabi niya, mag-ingat kayo, baka masumpungan ninyo na Diyos ang nakakalaban ninyo. Sabi ko. Magkikita rin natin si Joseph. Dito ko palaging na aret. Okay. So, aret ka dito. Si Joseph, mga kapatid, siya naman yung walang libingan ang ating Panginoong Kristo Jesus. Alam niyo ba yan? Kaya nasabi niya, ang anak ng tao ay walang mahigaan. Mabuti pa yung ibon may pugad at mabuti pa yung sora may lunggat. Pero ang anak ng tao walang mapaglingan ng kanyang ulo. Kasi hindi naging adikain ng Panginoon na maging excuse me this term, hindi niya naging adikain ng siya ay na i-provide yung mga bagay para sa kanyang sarili. Kundi John chapter 4 verse 34, sabi doon, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng Ama at tapusin ang kanyang gawain. Sabi doon. So yun ang all throughout his life, yun ang kanyang ginagawa. Gawin ang kalooban ng Ama at tapusin ang kanyang paggawa sa kanya. Pero wala tayong makikita. Kung saan siya napunta, doon kakain. Kung siya sa buta ng gutom, pero hindi siya nagkukulang. Pero nung sinabi niya na wala siyang mahigaan, mabuti pa yung pintubi, mabuti pa yung sora, ilungga, mabuti pa yung ibon, may pugad. Sinasabi niya sa atin na huwag yun na maging priorities natin. Ang maging priorities natin ay ating kaluluwa. At yung kaluluwa ng iba. Do His work. John 4:34 na, Brother John. Tinanong kasi dyan. Nasa well siya, di ba? Tinanong siya kung anong gusto. Inalok siya ng pagkain, pero sabi niya, may pagkain ako. Anong pagkain mo? Wala naman sila nakikitang pagkain niya. Kaya sabi niya doon, ang aking pagkain, di ba? John chapter 4 verse 34. Ito yung saan may meat. Ang aking pagkain is to do the will of Him that sent me and finish His work. So yun yung priority ng isang lingkod ng Diyos. Nasusunod mo natin. Paglingkod ka ng Diyos yung priority. And we are all working in the vineyard of God. Huwag niyong sabihin yung pastor lang, yung teacher lang, yung musicians lang, yung may mga ministry lang. Sila lang yung worker. On your own, you're also a worker in the vineyard of God. May bahagi ka. Kung nakikinig ka, bahagi mo yan. Yan yung trabaho mo. Yan yung trabaho mo sa vineyard ng Panginoon. Diba? So, mag-concentrate ka. Paggamit ka sa Panginoon. Priorities mo palagi. Yun ang priorities mo. Huwag natin kalimutan yan. John 4:34. Madaling mo.
Madaling tandaan, John 4:34. Ano yung tanong? Grabe, tumatanda na talaga tayo. Sino yung tanong? Ay, Brother Ron. So yun. Yun yung kaligtasan na ano pa. They are not, katapos yung, isa pa doon, yung foolish virgins. Yung foolish virgins naman, maliligtas din yun, pero hindi siya part ng bride. Maliligtas sila kasi sila yung magpapatutuo doon sa Great Revelation sa panahon ng Antikristo. Kaya, ang kanilang kaligtasan ay mamatay. Sila yung mga pupugutan na makikita natin sa Revelation chapter 4, chapter 20 verse 4. Mga napuputan ng ulo. Bride ba yan? Tingnan ko yan. Revelation 20 verse 1. Revelation 20 verse 1. And I saw thrones, and they sat upon them. That's the bride. And judgment was given unto them. That's the bride. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. So dalawa yan, witness of Jesus unto the word of God. So dalawa yan. Yung witness of Jesus, that's the bride of Christ. But for the word of God, Romans chapter 3 verse 2 says the oracles of God are given to the Jews. The oracle is word. So pagdating sa word, yan, kaya nga sila, tinatulan sila paano nila pinamuhay ang salita. Utusan talaga. Paano sila inutusan. Pero tayo, for witnessing for the Lord of Jesus Christ. Pag ikaw ay nag-witness ating Panginoong Kristo Jesus, maliligtas ka. Yun lang ang gagawin ko. 2 minutes pa daw ako. Sige, mag-extend ako ng kahit 5. Extend ako ng 5. Kasi prayer, plus punta na tayo ng communion proper. Sige, may 7 minutes. 5 na lang. O 5, one more. Brother Romel. So yun yung salvation ng labas sa bride. Foolish virgins, people who are like Joseph, Arimathea, tatandaan ko na talaga. Arimathea. Arithmetic na sa isip ko palagi. Katapos yung Queen of Sheba. Ang mahalaga yung nakagawa ka. Saka yung sa Matthew 25:31. Yung nagpainom ka kahit isang basong tubig. Sabi noon, pili mo yun, isang basong tubig sa panahon na kailangan ng bride. Yung bagay na yun, kahit isang basong tubig yung naibigay mo, kailangan niya sa panahon na yun. Sabi ng Panginoon, ligtas nyo. Hindi niya ako dinalaw sa loob ng kulungan. Sabi niya. So, kapatid, ibig sabihin yun, sino yung kapatid ko? Sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng mga Hudyo, Panginoon, yung mga kapatid mo, yung kapatid niya sa laman. Yung mga kapatid niya sa laman. Nandun sa labas. Nagpipreach na nangangaral si Jesus. Pero sabi niya, sino bang kapatid ko? Ang aking kapatid ay yung gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. So, hindi lang lahat kasi yung mga kukontra yung Jesus Kinahiya nga nila sa Jesus Pero yung gumagawa ng kalooban ng Panginoon ay yung sumusunod, nagpapasakop sa kalooban sa salita ng Diyos. So yun yung kanyang mga kapatid na nasa bilangguan na pinainom tinuluhan. Nasusundan ko na yan. So, pag kayo tumanggap ng tulong sa sino mang tao, unless sinadya niya, di na ako papasok niya sa prayer, ang hirap ng buhay dyan. Painumin ko na lang ng isang basong tubig si Brother Kiel para ligtas ako. Premeditated naman yan, hindi naman tama yan. Yun talagang kailangan mo binigay sa inyo. Kusang loob. Na-experience natin yan. Maraming pagkakataon, di ba? Minsan nasiraan ako, tinulungan ako. Grabe, tinatakpay sa sakit. Grabe. Hindi ko alam anong gagawin ko. Kung di natin ko, hindi ko alam. Paano kami makalis, kasama ko pa naman sa sisensya. Right, sila. Minsan, nakalimutan ko na, luma na yung battery ko. Kailangan namin umalis ni Sister Joy. Hindi ko mapanda. Paglabas ko dyan, nakita ko si Governor Das. Sabi ko, kailangan ko ng battery. Naku. Piniram agad ako ng battery. Bira kong lumabas dito.
Magkakatiwala kaya ito, birang naman daw. Ayan. Ayun. So yun, good to the brethren. Ang tawag doon, brother naman. If you're good to the brethren, pero kusang may kabaitan ka talaga at tinulungan ng bride, kahit hindi ka makonvert. Basta naging good to the brethren ka. And we are the brethren of Christ. Tanda natin yan. Not just anybody. Not just a Christian. Hindi dahil tumulong ka sa isang Kristiyano, pero hindi nila ginaganap ang buong kalooban ng Diyos, they could not be considered as a brethren of Jesus Christ. Yun lamang talagang gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Amen. Tayo. Ayun na. Tayo tatayo na. At gusto ko lang puntahan yung 10 minutes. Kasi magtataka tayo, bakit kaya hindi ito na yung tagtama ng 6 na to. Kaya sabi ko 45. Bakit kaya hindi Exodus 12:46, Brother Johan? Bakit kaya hindi dinurog? Bakit kaya pinagbawal na durugin yung buto ng kordero na hain? Nandun pa naman yung utak, di ba? Tama ba? At yung utak, sarap ng utak, ilagay mo sa kanin, ha? Sarap ng utak. Pero sabi dito, in one house shall it be eaten. Thou shalt not carry forth out of the flesh abroad out of the house, neither shall you break the bone thereof. So makikita natin, mga kapatid, pinagbawal na i-break yung buto ng kordero. At makikita natin na ito ay totoong ginanap ng ating Panginoong Kristo Jesus. Makikita natin yan sa chapter 19, verse 1 hanggang 15. Makikita natin nung namatay ang ating Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid naman. Tayo sa hiniling kasi nila na magsasabat na. So pag magsasabat na, hindi pwedeng ibaba si Kristo doon sa krus dahil magtatrabaho ka, bawal magtrabaho sa sabat. So sabi nila, para mapabilis yung kanyang kamatayan, i-break yung kanyang hanggang 31 hanggang 36, nalalag po natin. I-break yung kanyang buto para mapabilis yung kanyang kamatayan. Pero nang dudurugin na yung buto ng Panginoong Kristo Jesus, makikita natin, sabi ng soldier, patay na. Kaya ginawa na lang ng soldier, tinudla ang Panginoon. But makikita natin na ito talaga yung Misaya. Talagang may dumating na Misaya. At talagang tinupad ng Misaya na hindi dapat madurog yung kanyang buto. Dumating talaga ang ating tagapagligtas. Magdating sa 36, makikita natin. For these things were done, that the scripture should be fulfilled, the bone of him shall not be broken. Hindi nadurog kung paano, hindi nadurog, mga kapatid, yung buto ng Paschal Lamb sa chapter 12, verse 46 ng Exodus, na siyang shadow ng chapter 19, mga kapatid, ng John, verse 36, makikita natin na nagganap, so that yung bagay na sinabi ng shadow. Talagang may dumating na Misaya, at yung Misaya na yon, mga kapatid, ay niligtas tayo. At binayaran niya ang kabayaran ng ating kasalanan, namatay siya sa krus, mga kapatid. Paano ba tayo magtutugan? That's 1,000 years apart. Kaya nagganap, nangyari. Hindi lang yan. I will give you isa pang significance. Saan mga kapatid nabubuo ang laman? Sabi ni Brother Branham, magugunaw ulit ang mundo pero yung kalasag. Nakikita niyo ba rin na? Magugunaw ang mundo pero yung kalasag hindi. Nagunaw ang mga kapatid, sinunog mga kapatid yung laman ng kordero pero yung buto buo. Nanatili yung buto kasi kakapit ulit doon ang laman. Nanatili yung kalasag ng mundo kasi bababa doon ang new earth. Yung heaven and new earth. Hindi significance talaga. Nakita ninyo? At kung tayo, ang buhay natin ay nasa loob ni Kristo, magkawatak-watak man yung buto natin, intak pa rin yung buto natin, ay mabubuo ulit yung laman natin. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 hanggang 53, 54, mga kapatid, na ipapakita ko sa inyo ang isang misteryo, sabi doon, hindi tayo lahat ay mga tulog, but in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, ang kisap mata ay ganito. Bago ka makabanggit na, Pa, Panginoon, patawarin mo ko, Pa, sabi mo pala, nag-rapture na.
paano ka pa makakahingi ng kapatawaran ng Panginoon? Ngayon, mo dapat ginagawa yung bagay, mga kapatid, na paghingi ng kapatawaran sa Panginoon at paglinya sa salita ng Diyos. Dahil darating ang bagay na ito, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Why will be changed? Bakit tayo, mga kapatid, magpapalit dahil tayo ay na kay Kristo? Amen. Namatay ka man, nasunog ka man, nandun ka man sa ilalim ng dagat, mga kapatid, bubuhayin ka ulit ang Panginoon, mga kapatid, para palitan yung katawan mo in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Wala nang kabulukan. And we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and the mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in the victory. Then 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17 as we close. Kakambal niya ito, magpinsan yan, ng dalawang scripture na yan. Nakita ninyo, may pangako ang Panginoon, papalitan ng katawan na ito. Don't put your trust in this. Mabubulok yan, mabubulok yan. Mga kapatid, pero yung pangako ng Diyos, bubuhay niya muli ito. Kung ikaw ay namatay, at papalitan niya ng maluwalhating katawan. Amen. Where the Lord Himself shall descend from heaven, with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yung mga patay, yung mga nauna sa atin, namatay na, sila yung unang buhayin. And they will be changed. They will have their body changed, mga kapatid. Then we, which are alive, tayo, buhay tayo. Kung ilabutan tayo ng Panginoon, buhay tayo, mga kapatid, and remain shall be caught up together. Amen. Pero hindi tayo mauuna doon sa mga patay. Sila muna magkakaroon ng body change na sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 1, chapter 51, mga kapatid, chapter 50, verse 51 hanggang 54. So ito, kailangan pag binasa mo ito, basahin mo yung 1 Corinthians chapter 15. Para makita mo, dahil doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 hanggang 54, nandun yung body change. Ito, nandito yung rapture. Para. Kung saan agawin tayo sa hangin upang salubungin tayo sa alapaap ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, so that shall we ever be with the Lord. Magpasawalang hanggan. Makakasama tayo na ng ating Panginoon. Amen. What a promise. Ito yung bagay, mga kapatid, na pinapatutuhanan natin ngayong gabi. Amen. Amen. Lord. At sabi ng Panginoon, gawin niyo itong sa aking tumati. Amen. Hallelujah. At kung mananatili tayong tapat kay Kristo, pagdating ng araw, ito ang ating gantimpala. Amen. Isang maluwalhating katawan na hindi nabubulok at hindi namamatay. Amen. Magpakailan-kailanman. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo tayo lahat. At tayo manalangin, katapos diretso na tayo sa communion proper. So I will request for those who will not participate in the communion, doon tayo sa likod. And yung mga deacons, naka-trustee kasi, Brother Danny, mag-create kayo ng siguro dyan, magtanggal kayo ng isang hilera o dalawang hilera para yung magkukuminion dyan na tanggalin lang itong nasa harapan para may space para doon sa maghuhugas ng paa. Imagine, pasensya na, nagrigo doon tayo dahil sa problema, kaya medyo disorganized tayo sa gabi nito, mga kapatid, pero salamat sa Panginoon, nakaraos tayo. Hallelujah. Hindi na ako magpapatagal, mga kapatid. Tayo tumayo na lahat. Tapos, tayo sa witin. Ipiprep ko yung pinapractice nyo kanina. Gusto ko kawitin ng matanda. Pwede ba? Ang matanda kakanta. Ialay nyo next week, pero kakantahin namin ngayon. Prep namin. Ano ba yun? Basta mga kapatid. Susundan yung tatay. Sa aming puso
Lord,
salamat po sa gabing ito. Minsan pa binigyan mo kami ng pagkakataon para maganap po namin itong isa pang ordinansa, Panginoon. Kaya tinagubilin mo na aming ganapin hanggang sa ikaw ito. Salamat o Diyos dahil binigyan mo kami ng lakas, Panginoon, sa gabing ito, ng loob, kalooban, Panginoon, na loobin ito na gawin po namin. Now, Lord God, mabawal po namin ito sa aming mga puso, Lord God. Na hindi sa bagay itong aming ginawa. Palagi magpapaalala sa amin na isang araw, Lord God, gaganapin po namin ito, hindi dito sa lupa, kundi doon, Panginoon, sa sangkalangitan, Panginoon, the marriage supper of the Lamb. At kami ay siguradong kasama, Panginoon. Dahil natin ito, Panginoon, ang pagsusumikap ng bawat kapatiran na narito sa kami ito, Lord God. Sabi ni Nehemia, Panginoon, hallelujah. Sabi ni Nehemia, Panginoon, hallelujah, nung ginagawa, Panginoon, nire-restore. Lord God, yung templo, Panginoon, pagbalik nila, Lord God, sabi niya, Panginoon, huwag mong kalimutan ang luha na ito. Hallelujah. Hindi po ang aming pinapaalala sa iyo, Panginoon, sa gabi ito. Huwag mong kalimutan ang pagpupursige ng bawat kapatiran na narito sa gabi ito, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na magkaroon dito, Panginoon, ng kalamuran sa iyong harapan. Tanggapin mo at maging kaaya-aya ito, Panginoon. At sa bawat lakad na aming gagawin, Panginoon, pagkatapos ng gabi ito, Lord God, umaasa kami na ikaw ay kasama namin. Ikaw, Panginoon, ang mag-aakbak ng bawat apak namin sa buhay. Ikaw ang sisigurado, Panginoon, hallelujah, ng bawat apak namin gagawin, Lord God, ay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, sinusuko namin sa iyo sa gabi ito, Panginoon, lahat ng mga bagay na karumalduman, hindi kaya-aya sa iyong harapan. Lahat ng mga bagay, Panginoon, na hindi mo kalulugdan, Panginoon. Hiniling namin ang iyong banal na Espiritu na sunugin natin, Panginoon. Kaya nung umalis kami sa lugar na ito, na pinagpala lahat, Panginoon. Dala po namin, Panginoon, yung proteksyon. Dala po namin ang iyong gabay. Dala po namin higit sa lahat ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Nagsabi ka, Panginoon, the sons and daughters of God will be led by your Holy Spirit. Kaya nakupirin namin ito sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga bagay nito, Panginoon. Hallelujah. Paspasan mo kaming lahat, Panginoon. Dahil ang binaspasan ng Diyos, hindi maaaring sumpahin ng kaaway. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, siniling din po namin ng bawat imay-may, Panginoon, ang pagkain namin pagsasaluhan. Ito po ay iyong linisin, Panginoon, na anumang bagay, Panginoon, na masusumpungan mo, hindi magdudulot na kapisalan sa aming katawan lupa, Panginoon. Hiniling po namin, Panginoon, na ito'y dalisayin mo, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang mga bagay na masama, Panginoon. Bagwas gawin mo ito, Panginoon, na katugunan ng aming kalakasan, Panginoon, na magamit namin para patuloy ka namin maluwalhati, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa oportunidad na ito, na makapagtipon kami kasama ang mga kapatiran. Salamat, Panginoon. Lord God, for this fellowship this evening. Basbasan mo pang aming fellowship na ito. Sa gabing ito, Panginoon, nawa, hindi matatapos dito. Nawa, isang bigkis ng pagmamahala ng mabuo sa gabing ito, Panginoon, na lalong higpit ng higpit hanggang sa ikaw ay dumating, Panginoon. Turuan mo kami ayon sa iyong banal na kalooban. Turuan mo kaming lumakad, Panginoon, sa iyong kabanalan, sa iyong kaluwalhatian, at masumpungan mo kaming karapan-dapat sa iyong pagdating. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, po aming samadalangin lahat ng banal mo magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At nabati ko kayo ng magandang gabi sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. At maaari na po natin i-set up ang ating table. Meron po